Everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po? Okay. Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading. Pasensya na po kayo pag hindi po kayo nasagot agad dahil baka po fake account po kayo. Please paki-check po. Bawal po kasi ang lock profile. Okay, so sumunod lang po kayo. Sagutin nyo lang po yung mga tinatanong ng admin natin. Okay? So, may mga admin po yan. Sila po ang makakausap nyo. Okay? Sila po ang nag-aayos ng scheduling ng reading, mga mahal ko. Okay, wait lang. Makikita nyo ba? Okay, so maraming nag-request na I'm sorry. So, maraming nag-request na dahil ini-stock sila ng kanilang mga third party or yung mga third party ng person nila. So, unahin. Sige, tingnan natin, okay? Kung ano yung kanyang energy ng third party. Uy. May ganun. Okay. So, meron tayong nakikita dito, both yung feelings ng person ninyo, ano? Amazing yung lumabas, actually. So, King of Heart, meron kayong Ten of Spade, which is not good. Marahil sa marahil, baka ay nag-aaway sila, madalas silang magkaaway. Okay? Madalas silang magkaaway ng third party. And then, dito kasi, sa side na to, minsan, nakokonsensya at naiisip niya yung mga pagkakamali niya sa'yo. Ayan. So, nakokonsensya siya. So, dito naman sa third party, yun na nga parang hot and cold ang kanilang energy sa loob ng pamamahay. Okay? Well, some of them is nagkabaranggayan din. Tinatakot siyang ipapulis, tinatakot siyang i-complain, or tinatakot siyang pwedeng isusumbong. Yon. So, may pananakot pala sa person mo, may pangyayaring ganon. So, some of you is takot sa family involved. Okay, hindi naman as in yung takot na takot. What I mean is parang involved kasi yung family ng third party, kaya minsan nasasakal yung person mo. Well, yan yung sinasabi na natin na karma talaga, di ba? Yan. So, kung hindi po ito family, possible na may isang tao na parang pwedeng kaibigan, okay, na pinapayuhan siya na ayan yung sinasabi ko sa'yo. Yan. Umayos ka, tumino ka, ayusin mo yung family mo, pero hindi ka nakinig. Mas mahalaga pa sa'yo yung pagloloko. And then, meron pang sinasabi dito na mahilig mag-party. Yan, mahilig uminom, mabisyo yung person mo. Ayan. Possible may bad influence sa kanyang paligid. Okay? Meron ako din nakikita na meron siyang kaibigan na manyak. Yan. So, mayabang, manyak, at may kaya to. And then your person is trying hard naman na makisama sa, ano ba tawag dito? Sa iyong, yung person mo naman na sinusubukang maki-joyride doon sa kaibigan niya or family o kung sino man ito. Nagbibigay sa kanya ng bad influence. Well, pagdating naman sa pera, mukhang swerte yung person mo. Well, ganun po talaga. May mga tao na gumagawa sa atin ng masakit, niloloko tayo, but they are still blessed. 'Di ba?
Grabe no yung mga ganon. Sila pa yung maganda yung trabaho, sila pa yung may mga magaan, may business, 'di ba? Pero yung mga asawa nila or nasa bahay lang, 'di ba? Nasa bahay lang, nagsasuffer, nag-aalaga ng mga anak, walang sahod, parang humihingi pa ng nagmamakaawa pa kung may bibilhin or may kailangan. So, grabe. Hindi ko kaya yung position na ganun. So, please, yung mga first wife, second wife, o ano man, asawa man kayo, wag na wag niyong hahayaan na kayo ay walang trabaho. Okay? Please, gawin niyo lahat para makatrabaho kayo. Even housewife, kayang rumakit. Okay. Then, yan. Parang, may gumawa din pala dito sa person mo, ano? Okay. Mayaman na tao to or may kakayanan. May kakayanan. Kaya niya. Okay? So, yan ang energy ng third party. Well, maganda siya, beautiful, maraming nagkakagusto sa kanya. And, parang may nakikita akong, sorry dito ha, kung hindi ko alam kung resonate kayo, pero may nakikita ako, parang hawak niya yung person mo sa leeg when it's come money. Parang kinokontrol niya. Magpadala o hindi. Okay? So, dito naman tayo dumako sa iyong energy. Kamusta ka? Kamusta ka? Tingnan natin. Yung ikaw naman. O, yan. So, I guess, siguro makakatanggap ka ng magandang balita. This is also victory. Nakuha mo yung wands, yung stick sa kamay mo. Sabihin mo na lang isang tropeyo yan. Meron tumawag sa iyo, meron message, or maaring tuwang-tuwa ka. Pwede hindi yan message, may mabasa ka or something. Okay? Yan. So, for sure, siguro magiging busy-busy ka sa magandang balita na yan. Alam niyo mga mahal ko, let's be honest, pagdating sa trabaho, you need to be happy. Okay? Alam niyo, kahit kakarampot lang yan o malaki man yan, as long as you are paying your bills na walang delay, kung delay man, at least nakakabayad kayo. Isang magandang or blessings po yan na signs ni God for you na hindi kanya pinapabayaan. Imagine, may mga taong iniwan. Ay, nako, totoo po yan. Alam niyo yung parang hindi lang man po ito sa mga sinasapian. God is not here. Well, ganun po talaga. Minsan dadaan tayo sa dakok ng problema natin or deeply na in pain talaga or ipaparating talaga tayo sa sitwasyon na yan. Okay? Kaya nga, wala siya, tawagin mo siya. Lumapit ka sa kanya, magpapatimparaya ka, kayong lahat. Okay? Kasi minsan, binibigyan kanya ng blessing, hindi mo siya na-appreciate. So, how come na lagi kanyang bibigyan na kaligayahan? Okay? So, minsan kasi nandiyan na yung blessing, naayawan mo pa. Diba? Sorry. Yes, meron akong sakit ngayon. Ano ba tawag dito? Allergy ko. Tumatama kasi nag-aayos ng bahay. So, anyway, pasensya na kung may marinig kayo bigla. Anyway, please, yung mga 5,000, 7,000, kung katulong ka. I know there's many reason na sinalba ka ng Diyos para hindi yan mangyari sa'yo. 'Di ba? Meron something na kakaiba. Yes,
But siguro, meron o tumulong sa'yo, inayawan mo, inartehan mo, mas inuna mo yung love. Pwede po yun. Diba? Yung nanay mo, nagpapakamatay para salbahin ka, mas nagpabuntis ka. So, ngayon, ang hulog sa'yo, ano ka? Diba? Minsan, let's be honest sa sarili natin kung bakit tayo ganito. Okay? Ang laki ng pagkakamali ko, Lord. Alam ko, sinaktan ko yung magulang ko. Pinaparal nila ako, hindi ako nag-aral. So, ngayon naging kargador ako, naging ano ako. Anyway, wag nyo akong i-bash. Walang masama sa trabaho na yan. Marangal na trabaho na yan. But, aminin man natin o hindi, madumi, mahirap, mainit. 'Di ba? Mainit. And, of course, kaya kayo malungkot kasi hindi enough yung mga sahod nyo. 'Di ba? Kaya ka nilagay ni Lord, kaya ka nagawa, nangyari dyan, naging kargador ka, naging ano ka sa palengke. Kasi, something na parang, meron nangyari. Okay, doon naman tayo. Ma'am, wala po talaga akong pagpaaral sa mga, yung mga magulang ko, wala po talaga. As in, kaya naging ako ganito. There's something plano para sa inyo. Hindi pa huli ang lahat. Promise. Kapag tayo naghihirap, lagi niyong iisipin, anong kasalanan ko? Bakit ako nandito? Isipin niyo ng maayos. Isipin niyo ng mabuti. Repentant. Ano ba yung repentant? Tama ba yung words ko? Humingi kayo ng tawad. Bumalik kayo. Humingi kayo ng tawad pang paulit-ulit. At alam niyo yung Diyos, hindi kayo iiwan. Mga anak niya tayo eh. Lagi niya tayong pinapatawad. Maniwala ka sa hindi. Kahit yung pinakamasamang tao, kaya niyang patawarin. Amazing. Totoo. Kahit sa pinakamasamang tao, kaya niyang patawarin. Yes. Kayo pa kaya, mabubuting tao kayo? 'Di ba? Na missing opportunity lang kayo. So please, every morning, walang masamang magbeg sa kanya, walang masamang humingi ng tawad. Pwede rin, Lord, hindi ko po alam kung anong kasalanan ko, pero kung meron man, patawarin niyo po ako. 'Di ba? Sa mga anak na mahirap, huwag niyong sisihin ang sarili niyo o yung magulang niyo. Okay? Thank you, Lord, kompleto ang katawan ko. Aalis ako dito. Aayusin ko ang buhay ko. Pinanganak ako mahirap, hindi ako mamamatay sa hirap. Okay? Ito pa. Meron na pinanganak mahirap, ayaw maghirap. Ang dami kong napapanood sa TV, nagsusumbong sa isang channel stations. 3 months lang, 6 months lang, pinahirapan ng amo, uuwi na. Mga madam, alam nyo, ang pagtrabaho sa ibang bansa ay times 10 po ang hirap. Dapat marunong kayong magtiis. I know, sabihin na natin salbahe ang amo ninyo, wag lang kayong sasaktan. Okay? Wag lang kayong sasaktan. I'm sorry. Yun nga, wag lang kayong sasaktan ng mga amo nyo. Okay? Ito share ko lang sa inyo para ma-motivate kayo. Hindi naman totaling mahirap kami. Pero yung tatay ko kasi madiskarte kasi yon. Nag-aral lang yun ng grade 2. Kayang gumawa yun ng barko. Yes. Lahat ng klaseng trabaho ang tatay ko pinasok niya. Nandyan na yung nagbabarter siya. Pupunta siya sa ibang lugar like Malaysia. Nagkukuha siya ng mga gamit doon. Ibebenta niya sa holo, sa ganon. Sambuanga. Okay? Then, malakas kumita ang tatay ko. Malaking bahay namin noon.
400 square meter. Ang laki. Sobrang laki. Okay? Kasi nga, masipag siya. Remember, sabi ko sa inyo, pinanganak kayong mahirap, huwag niyong hayaang mamatay kayo sa hirap. Okay. So, ang tatay ko, mahal na mahal kami. Talagang focus siya sa amin. Okay? So, sabihin na natin na wala na siya. So, paano ako? Hindi pa ako tapos mag-aral. 'Di ba? So, ang nasiste, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko kumayod. Okay? Bata pa ako, nag-abroad ako. Minagic yung age ko para makaalis. Inano. So, ngayon, okay, naayos na siya. So, nung umalis ako, nagpanggap ako na marunong ako magtahi. Mananahi ako ng gown. Okay? Then, ang ano dito, ang gusto kong makuha nyo dito ay take a leap of faith. Ganun ako eh. Risk taker ako. Hindi ko alam, wala akong idea sa Saudi, wala akong ibang idea sa Maynila, isang probinsyana na tatanga-tanga. 'Di ba? Pero lagi kong sinasabi, kaya ko to. Kung hindi ako mahihirapan ngayon, kailan? Alam naman magputya-putya tayo sa Manila, magbenta ng mga ano na, 'di ba? That's big no. 'Di ba? Wala akong pamilya, wala akong kaibigan. Wala, as in wala. Okay? Sabihin na natin, ito I'm just honest, sa mga family ko nanonood nito, wala akong kwenta, wala akong pamilya na may kwenta. Well, sorry. That's yun ang katotohanan. Walang maayos. Tita, tito, wala. Wala silang pakialam sa inyo. Ganun po talaga. Then, so, well, salamat kasi kung meron sumalo sa akin, edi ano ako ngayon. 'Di ba? Salamat na ganun ang nangyari sa akin. Umalis ako sa Saudi, mananahe, then pag upo ko doon, galit na galit yung amo ko. Kasi nga, hindi ako mananahe. Hindi ako mananahe. Gusto ko lang makaalis doon sa kahirapan. Ang iniisip ko, trabaho, malaki ang sahod ng mananahe. Yes, malaki. Ang bigay sa akin noon, kung hindi ako magkakamali, is 30 to 40. Hindi ako nagkakamali. So, skilled gown designer wedding. So, hindi ko alam kung meron man dito na kung tatas ang kilay nyo, baka hindi maniwala sa sahod, wala akong pake. Basta yun ang pinirmahan kong kontrata. Okay. So, nung nakita ng amo ko, pag upo ko pa lang, ipapatest ako, may papagawa sa akin. Hindi ko alam, even mag-operate ng makina. Hindi ko po alam. Ito yung pinaka-worst, pinaka-pangit. May 4 na Pilipino doon. Napansin nila, parang nakikita nila, hindi to magaling. Sinumbong nila ako kaagad sa amo nila. That time, baguhan pa lang ako. Hindi pa ako marunong mag-Arabic. Pero nung marunong na ako, nagets ko na yung salita nila. Konti lang naman, kasi Muslim naman ako, nakakaintindi ako ng konti, so may pagpahapyaw na Okay, so, nung sinabi ng Pilipino, hindi to marunong. Saan yung amo namin, bakla yung amo ko bakla, yes. Walang bakla sa Saudi, meron, pero hindi sila nagbibihis ng babae. Okay? Hindi to marunong, naloko ka, na-scam ka ng agency. Okay, tapos nagulat ako sa dalawa, inapin nila ako. Taga saan ka? Bakit ka ganyan? 'Yun? 'Naaway nila ako. Yeah, tapos tinitingnan ko lang sila.
Hindi ka pwedeng lumaban eh. Hindi ka pwedeng sumagot. Tinitingnan ko lang sila. Ako, nagsisorry-sorry ako sa amo ko. Yan. Dinuduro-duro ako, pinagmumura ako. Eh dito pa, kinulong ako sa shop ng 1 month. Mabang kwento yun eh. Baka iiyak lang kayo. So, may haris doon na security. After 3 weeks, nakita niya ako, nagulat siya na may tao doon. Yes, and then may butas doon. May butas na parang hose sa mannequin, parang hangin. Pagbuga ng hangin, hindi ko alam, basta tinanggal niya yon. Pinasukan niya ako ng samuli. Ang samuli po ay parang tinapay sa Saudi na mahaba. Pinasukan niya po ako. Kinain ko yon. Para akong daga. Para akong daga. Then, habang kinakain ko yon, syempre durog na yung tinapay kasi pinadaan niya lang sa maliit na butas. Habang kinakain ko yun, iniisip ko yung tatay ko. Sabi ko, Ama, kung ano man yung kasalanan ko, patawarin niyo ako. Pero pangako ko sa inyo, aayusin ko yung buhay ko. Yes. Hindi syempre si Lord. Hindi natin pwede makalimutan yan. Itong paghihirap na to na ibinibigay nyo sa akin, tinatanggap ko po. Tinatanggap ko ng maluwag sa puso ko. Kung meron akong matututunan sa nangyayari na to, ay tinatanggap ko po. Nakikita ng haris na umiiyak ako. Awang-awa siya sa akin. Pakistan po yun. Matanda na. Tapos nagano siya, nakikita niya para akong, hindi ko alam kung alam niya nababali ako kasi nagsasalita ako mag-isa. Pero nung nakita niya, nagganon ako, sinabayan niya ako, nagdasal siya. Nagdasal siya. Hindi kami magkakarinigan kasi nga, glass. But nakikita niya ako, naggaganon ako. Yun. So, isang buwan yun na. Ma'am, saan ka uminom? Wala po. Sa CR. Ang salbahe nila, yung 4 na Pilipino na yon. Yung 4 na Pilipino na yon, pinatay nila yung hugasan sa kamay. Hindi ko alam kung paano nila ginawa, hindi ko alam. So, ang meron lang is flash. Yes. So, alam nyo na. Doon ako umiinom mismo sa flash. Yes. Salbahe yung mga 4 na Pilipina na yun. Sinasahod ko po yun ng kamay ko. Iniinom ko para mabuhay ako. Then I know may gift ako eh. But that time, hindi ko masyadong ginagamit pa. May gift ako eh. Every time na may taong manalbahe sa akin or may gagawa ng masama, tinatawag ko yung angels ko, yung bantay ko. Oh, 'di ba? Pag uwi ng amo ko, gulat na gulat siya. Yung Haris, tinatakot siyang ipapupulis siya. Oh. Kung di mo yan aayusin, yung taong ipapupulis kita. Kasi ang payat ko noon, nag-abroad ako noon is like 40 kilo lang ako, naging 30 kilo ako. Ang payat ko sobra. So, dinala ko sa hospital. Tinatanong ako doon, ba't Manori? Hindi naman siya Manoris, payat, halatang may sakit, dehydration, tuyo, yung ano ko. Kahit sabihin na natin nakakainom ako doon, hindi, konti lang kasi ang iniinom ko. Like, syempre, gutom, walang kain, yun. Kulang pa rin. But, yun, nakikiusap ang amo ko na umiyak siya. Bakit niya nagawa yun? Bakit
bakit ang sama niyang tao. Humingi siya ng tawad sa akin. So, ang ginawa ko, wala pa yun hindi pa. Sabi ko, babawi ako. Kung may kasalanan ako, na nagpanggap ako na mananahi ako, babawi ako sa kanya. Alam ko, nakikita ko, nakakasense ako kung mabuti siyang tao eh. So, ang ginawa ko, nag-aral ako doon. Okay? Sorry. Nag-aral ako, YouTube, meron mga maiitim. Ethiopia. Mahal na mahal ko ang mga Ethiopia at may color. Kung sino pa yung ibang lahi, naman, yung maitim, mababang klase sa atin, sa lahat ng mundo, mababang klase para sa kanila, no? Kung sino pa yung mga ganon, sila pa ang may puso. 'Di ba? Tumulong sila sa akin, sila yung nagturo sa akin kung paano magtrabaho. Ang galing nga eh. Napakabuti nila. Oh, yung dalawang Pilipino na yun, yung apat pala, sorry. Napakasalbahin nila. Yes. Naging sila yung nightmare ko sa trabaho. Yes. Kada mali ko, sinusumbong nila ako. Ganun talaga. Pero yung amo ko, hindi na nakikinig no, tinitingnan niya. Kasi hindi niya kasi matanggal. Magaling ang apat na Pilipino. Magaling. Okay lang naman. So, kinalauna hanggang natuto ako mananahi. So, ayun na yung parang nagsalon na ako. Umalis din ako doon. Pero, hindi ko naman iniwan yung amo kong bakla. Naging friendship kami doon. Yes, naging okay kami. So, sabi niya, kung yun ang gusto mo, siya pa nga nagpaaral sa akin ng stylist, makeup artist sa Saudi. 'Di ba? Sinuportahan niya ako. Napakabuti. So, yun ang gusto ko sa inyo. Share ko po yun sa inyo para ma-motivate po kayo. Especially mga katulong, nagko-complain sa trabaho. Pasalamat kayo. Hindi kayo nagkasakit, nahirapan, diba? Kung okay yung flowing ng sahod ninyo, ng sarili nyo, pangangatawan ninyo, magpasalamat kayo, makontento kayo. Diba? At dahil matiisin ako, tiniis ko yon, nag-boom ako doon sa salon. Diba? Amazing si God kung gumalaw. Lagi nyo yung tatandaan. Okay? So, I just want to motivate sa inyo mga mahal ko. Alam ko mahirap walang pera, pero laban, kaya yan. Ayan marami ka na pinagdaanan. Even do sa pera, heartbreaks, marami na. Feeling mo minsan, nahihirapan ka talaga. Feeling mo. Okay lang yan. Ganyan po talaga minsan. Okay? So, habaan mong pasensya mo. Do manifestations. Clean your soul always. Everyday magpatawad ka. Everyday magsik ka ng patawad. Yan po ang pinakamagandang healing. Yes. Okay? Yan. So, meron ako nakikita dito sa someone stalking. Someone stalking, it could be your ex your person, or someone talaga. Yes. Well, magkaaway yata sila ng third party. Lumabas na naman dito eh. Kanina yung third party pero lumabas siya sa cards mo. Well, sa kaperahan, good luck, new beginning. Ayan. So, marami lang kayong dapat na tapusin pero malulutasan nyo po yan. Okay lang po yan. Okay? Dadaan po talaga kayo sa ganyan. Okay? So, be proud. Sabi nga nila, dirty hands, malinis na pera. Okay? Yan. So, tingnan mo. Ang ganda, no?
Okay, so good luck. Ulitin natin yung inyong kaperahan. He's talking. Nag-stalk yung person mo. Ayun, may once na naman kayo. Okay. Wow. Okay. So, ingat lang sa mga mga pag-aaway. Iwas-iwasan mo ma-stress. Okay. Meron nakakaranas sa inyo dito anxiety, postpartum, baka may bagong pananganak, baka po. Okay? So, good luck sa inyo mga mahal ko. Whatever it takes, matutupad po yung pangarap mo. Okay? Maghihirap ka, but ang lahat ng umuulan, may rainbow, may araw. Okay? Mga mahal ko. So, ingat kayo. Maraming salamat. I love you all. Okay? Kung gusto niyo po magpatulong, kagaya na nagpapasalamat dito, Ma'am, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Ano to, maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Teka lang. Ang dami kasi. Mula nang lumapit po ako sa iyo, naging maayos at magaan ang aking pagtulog, paggising. Hindi na ako nag-aalala pa kasi iniisip ko lagi na nandyan ka. Lagi kitang kasama. I love you, ma'am. Sana hindi po kayo magbago at sana ay nasa malakas kayo lagi ng kalusugan, ma'am. Dahil kailangan ka namin. Mahal ka namin, ma'am. Naway lahat ng lahat ng clients mo kami ay magiging masaya. At ganun ka din, ma'am. Lahat ng tulong na ibinibigay mo sa iyong clients, binabalik mo ang aming mga person, ang mga asawa, ang mga anak namin nagkaroon ulit ng mga ama. God bless you, ma'am. Maraming maraming salamat. Pinagdadasal po kita every day na sana ay ikaw naman ang bigyan blessings ni Lord. Palakasin, pangangatawan mo para marami kang matulungan. Naway lahat ng pangarap mo, ma'am, makuha mo din. I love you, ma'am. Hindi ko po makakalimutan ito. Ikaw lang ang tumulong sa akin. Ang laki po talaga ng problema ko sa asawa ko. Hindi ko ma-imagine kung broken family na kami. Hindi ko pinangarap po yun. Maraming maraming salamat. Well, maraming pa siyang sinasabi pero hindi ko na kayang mabasa kasi sobrang haba. So, kumuha kayo ng tubig nyo, dadasalan ko yan para managinip din kayo. Pag-isahin na natin, managinip kayo ng pera, kaperahan, tubig, naliligo kayo, yung mga gusto nyo, yung person ninyo, mapapanaginipan ninyo. Yung tubig na yan, after prayer, pwede kayong uminom, protections nyo po yan, ibuhos nyo sa bahay ninyo, kasi po ay magko-connect po yan, promise. Kasi kahit nasa online po to, yung intentions ko po sa inyo ay naririnig ng mga anghel sa kalangitan at ito ay dadalhin ng Diyos. Sila ang magpaparating. Okay? Nakikita yan lahat ng Diyos. May nakita akong kaperahan. Inshallah, lahat kayo ay makakapera. Okay, ma'am, maraming salamat mga madam ko, mga bossing ko. Ito po yung aking Facebook account. Dito lang po kayo magme-message. May admin po ako dyan. Yung admin ko po ang makakausap ninyo and sagutin nyo po lahat ng mga katanungan nila. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Mababait po sila. Basta sagutin nyo lang po yung mga katanungan nila. Okay? So, ito po. Wait lang. Ano ba tong cellphone na to? Yan. Okay? Magme-message po kayo dyan.
Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. I love you all.